bago tayo manambahan sa ating CE building, nakita ko po yung mga bata, marami sila. At alam ko ngayon yung kanilang Christmas party. So it's no doubt that Christmas is the most celebrated time in the Philippines, but not just in the Philippines, but also around the world. Imagine I had an experience being in Japan for 4 years. This is mainly Buddhist country, and yet nandun yung celebration ng Christmas. I think even in the Middle East, sa mga Muslim countries, they do have also Christmas decors and displays, no? Dahil ang Christmas talaga ang pinaka most celebrated occasion sa buong taon. Kaya kayo ba ay handa na mag-celebrate ng Christmas? Pastor, nakaraang mga nakapaghanda na ako ng aking mga regalo, decor na ako sa bahay, naghahanap na ako ng mga lugar na pwede kong puntahan. Kaya I'm ready to celebrate Christmas, no? Totoo ba 'yon? Mukhang hindi pa. Pastor, wala pa kasi yung bonus, kaya hindi pa ako ready. Okay, there are so many reasons that really allow us para mag-celebrate ng Christmas. Masaya tayo pagka Pasko. Kabila ang mga okasyon, pagtitipon at mga pamamasyal at mga caroling. So it's no doubt talaga ng Christmas ang isa sa kung hindi man pinakamasaya, ay ang pinaka-most celebrated time of the year. Now, ang ating tema sa buong buwan ng December ay patungkol sa Christology o sa ating Panginoong Hesukristo. Yan ay the celebrated Christ. For the next 5 Sundays beginning today, I will focus, and the other elders of the church will focus mainly on preaching about the Lord Jesus Christ, or in theology it's about Christology. So instead of the usual series on the attributes of God na aking inihanda before, ay ating pansamantala munang hihinto ang series na ito to give way para sa pagtalakay ng napakahalagang tema sa panahon na ito ng paparating na Kapaskuhan. Siguro matatanong nyo, why I decided to preach about Christ this season? Bakit nga ba yun ang aking pinili? Actually, to be honest with you, I started working on my sermon last Monday, at natapos ko yung aking sermon just for today, na ang title ay tungkol sa the omnipotence of God, yung kapangyarihan ng Diyos, taken from Isaiah chapter 40. So sa naisip ko, parang hindi ito yung akma sa okasyon, sa pagdiriwang, sa trend na meron ngayon sa kapaligiran. That's why kamakalawa, I decided to change my sermons. I started working on another sermon. Plus, yun po mga subjects of preaching from today until December 29. So, why is it, yun ang pinili ko? Bakit ba tungkol sa ating Panginoong Hesukristo? Ito po yung sagot ko. Because of the possibility that we be distracted by Christmas from Christ. Napakalaki po ng posibilidad na mailayo ang ating puso, atensyon sa ating Panginoong Hesukristo at mapokus tayo sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. That we value more of the celebration than the celebrant, the occasion than the person. So this is a big possibility given the fact that we all want to be happy, forgetting that our joy and happiness can only be found sa ating Panginoong Hesukristo. We are attracted by so many things in this world as we anticipate this Christmas season. So for 5 Sundays, we will uncover what the Bible tells us about the Lord Jesus Christ, especially His deity and His humanity.
His mediatorial work as our great high priest, and His kingship, and His second coming. Because I believe that there is no other topic or subject for preaching more important than the subject that we are about to hear. The subject about Christ, His person and work. I don't know about you. Maybe you are thinking of how to grow your investment, or how to be rich this Christmas, how to grow my business. No, but for us who we are in Christ, there is no other more important topic, and I believe this is the most important one to discuss from the pulpit during this Christmas season, other than the subject of our Lord Jesus Christ. So it is my desire, and the elders, of course, I already asked one of the elders to select which is his like, and probably Chairman Elder Ramil would like to preach Christology. Okay. So it is my desire that by preaching Jesus before us, we will know Him more according to what He wants us to know about Him. Because there are people who has a wrong concept or view or knowledge about the Lord Jesus Christ. I remember during the great confession of Peter in Matthew chapter 16, if I'm not mistaken, the Lord Jesus Christ asked His disciples, He told them and He asked them, who do people say that the Son of Man is? Sino ba sa palagay nyo, ayon sa mga pagkakakilala ng tao, ang anak ng tao? Referring to Christ Himself. Ano ba ang naging sagot ng mga alagad? Some people think that you are the John the Baptist or Elijah or Jeremiah or one of the prophets. Ganon ang pagkakakilala ng mga tao sa panahon ng Panginoong Jesucristo. So gusto kong maunawaan natin kung talagang sino siya. That's why I choose this topic. Because these people during the time of the Lord Jesus Christ, they have very wrong knowledge of Jesus. And because their knowledge of Jesus was wrong, as if Jesus was only like mere men of God, servant of God. They never worship Jesus Christ as God, nor serve Him as their Lord. They just accept Jesus as one of the Old Testament prophets. So, Jesus has to correct this mindset of the people, and again He asked the disciples, but who do you say that I am? Who am I to you? Sino ako para sa inyo? And here comes Peter. He answered, you are the Christ, the Son of the living God. This is what we would like each of us to have, this kind of knowledge about the Lord Jesus Christ. Kung yung mga tao sa labas, they have a different view of Jesus, we, the Church of the Living God, must have a proper view of the Lord Jesus Christ here. So it is my prayer that amidst of the noise of the celebration of Christmas, our confession and our desire is not Christmas, but Christ. What is the point of having Christmas without Christ? What is the point of having Christmas parties? What is the point of having lots of food on your table? What is the point of your merrymaking without you having a true knowledge of Jesus Christ, the Messiah, the Savior, and the Lord? What's the point of all of these things? Because I believe also that a life that is void of Christ is meaningless. Not just that, this life is also heading towards death and destruction. So we, in the leadership, the elders,
you see very few people attend in our church. I don't know. We are preaching the true God here, but sometimes people tend to go to other churches where they are more comfortable and more entertained probably, and more eager to fellowship with other people. But our fellowship as brother and sister is just secondary to our fellowship with God. And so that's why our fellowship God is of paramount importance when we come here every Sunday to worship Him. So we have 5 Sundays in December. December 1, 8, 15, 22, and 29. So today I will discuss the topic about our Lord Jesus Christ being the light that overcame darkness. Siya yung liwanag na gumapi sa kadiliman. Sa susunod na linggo, Jesus emptying of Himself. It talks about the doctrine of Christ's humiliation. Yung pagpapakaaba ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang ating mapapakinggan. Susunod ay yung Jesus, the only mediator between man and God. Sapagkat napakaraming mga mediator sa labas para sila ay pakinggan ng Diyos. Pero sa Bible, there's only one tagapamagitan, and that is our Lord Jesus Christ. So because it is close to Christmas, December 22nd, Elder Ben will preach from Luke chapter 1, the announcement of the birth of Christ. So he will discuss the virgin birth. Why is it so important for us to know about this virgin birth? And then finally, many people are happy, looking forward for the next 2025. And so, I choose this topic of being ready for the coming of the King. Seldom, napakadalang na sumagi sa ating mga kaisipan na darating ang ating Panginoong Hesukristo. We are so busy. Pero katulad ng sinasabi ng Panginoong Hesus, katulad ng panahon ni Noah, ang mga tao ay kumakain at nag-aasawa at dumating ang baha. That's why we are to be ready sa panahon ng pagbabalik ng ating Panginoon. May I invite all people of God na nandito na magsitayo po tayo para bigyan natin ng halaga, paggalang ang banal na salita ng ating Panginoon. At kung kayo may mga kopya ng Biblia, basahin natin ang Gospel of John chapter 1 verse 1 to 5, Juan kabanata 1 talatang 1 hanggang 5. At kung inyo pong nakita na sa inyong mga Bible, anuman ang version, nais ko pong basahin ito sa ating lingwahe, ang Biblia version 2001. Ito pong sabi sa Juan 1:1-5. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya, at kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Nasa sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y makakaupo na. Nais kong balikan ang aking tanong na napaka-importante sa ating pagharap sa Kapaskuhang ito. Is it possible for many of us who already belong to Christ to be carried away by Christmas celebration to the point that we set aside Jesus to take on and be happy with what only pleases ourselves? Posible ba
na tayong mga na kay Kristo na ay madala pa rin ang pagdiriwang ng Kapaskuhan, na kung saan sa pagdiriwang ng Kapaskuhan ito, Lord Jesus, diyan ka muna. Ito muna mga activity na ito, ito muna mga priority na ito ang aking uunahin. Yung mga gusto ko muna ang aking pupuntahan. May Christmas party ng linggo, doon sa opisina, di mo na mag-attend ng samba. Pwede ba yun? Mga ganon, di ba? May mga ganong mga kaisipan tayo. So, is it still possible? Of course, the answer is yes. Because we are still living in this fallen world full of such temptation. I'm not against celebrating Christmas. If I am against, papatanggal ko na ito. Papatanggal ko na lahat ng mga decors na yan. Although I will tell you the truth that meron ako mga kaibigang pastor, especially those who belong to the Reform, that they do not celebrate Christmas. Ang dahilan nila bakit hindi sila nagsa-celebrate is because first, this celebration is not being commanded by God. You cannot find this as a command from the Old until the New Testament. And Christmas celebration originated or being a copy of a celebration of the pagan ritual in the West. Ano ba yung pinagmulan ng Christmas? It is about the celebration of the so-called winter solstice. Ano ba yun, Pastor? Ngayon ko rin lang naalaman sa pag-aaral. Ito pong winter solstice na ito. Ito yung panahon during winter sa Europa at sa mga western countries na nagkakaroon ng snow, na ang araw ay pinakamalayo sa daigdig. Itong winter solstice na period na ito ay panahon na kung saan ang sunlight sa buong daigdig ay maiksi kumpara sa regular na pagkakaroon ng liwanag na galing sa araw hindi, I'm not talking about gabi. Na ibig sabihin nito, ang NASA, yung science astronomy ng US, ang winter solstice, ang pinakamaiksing araw sa taon ng ito, December 21, 2024, there will be only 7 hours and 40 minutes as compared to the regular 10 to 11 hours a day. So, ganun lang, 7 hours. So, ano itong winter solstice na ito? So, nagkakaroon sila ng pagpipiesta doon sa Europa noong mga panahon na yon. 3rd, 4th century, at pinagdiriwang nila yung araw ay maigsi. Ganun ang origin yan. Siguro hindi natin alam, ano? Pero ginawang official yan ng medieval church. Noong 4th century, ginawa ang pagdiriwang ng Pasko, ginawa December 25. Anong layunin nila? Para yung mga pagan, hindi pa mga kasama sa church, ay marahuyo. Na sa halip na ipagdiwang ninyo yung winter solstice na yan, na meron kayong kainan, inuman, o kung ano-ano pa, eto na ipagdiwang ninyo itong kapanganakan ng Mesiyas na ating Panginoong Jesucristo. So, wala naman nakalagay sa Bible talaga na December 25 ang date ng birthday ng ating Panginoon. No? Walang ganon. Kasi I do believe, and I agree with my fellow pastor friends that this is not commanded doon sa salita ng Diyos. However, sabi ko nga kanina, I'm not against the celebration of Christmas. No? Ang downside nitong Christmas, mga kapatid, especially nung panahon na unang
ipinagdiwang yan noong 4th century. Ang downside niyan, yung mga pagan na narahuyo na mag-iwanan ang pagdiriwang ng winter solstice at akapin ang pagdiriwang ng Christmas. No? Ang problema at downside, they were attracted to the celebration than to the Lord Jesus Christ. Noong pamanguna, attracted sila sa pagdiriwang ng Christmas kaysa sa kay Kristo. At maging sa panahon natin ngayon, ganun din ang karamihan sa mga tao na wala sa Panginoon. The celebration of Christmas during the 4th century gave birth to many things for the purpose of human happiness only. Instead of Christ, Santa Claus became the main guy of Christmas. Instead of a solemn commemoration of the incarnation of our Lord Jesus Christ, Christmas brought more worldliness and more materialism than holiness and worship of Christ. And that is very sad for us. Nakakalungkot siya, ano? Yun ang nangyari noon at nangyayari ngayon. That's why I chose this theme for this month. That we focus more on the Lord Jesus Christ. I believe that Christmas should be the time for us to focus on Him and Him alone. Focus on what He has done and what He has already offered to us. That is our salvation. That's why our subject for preaching is this Christology, the doctrine, the truth about our Savior, who was born by a virgin, born under the law, to redeem those who were under the law, including us. The law of sin and death. So this morning, the title of my sermon is Jesus, the light that overcame darkness. And I want each of us to see that Jesus is the essence of our understanding of God. If we want to know God, we need to know Christ. Jesus is our theology, the center of our study, the center of our learning. He is not just our theology, He is also our theologian. So if we want to know God, if we want to know even ourselves, and if we want to know the world outside the church, the world where we live in, we need to know who Jesus really is. Importante ito, mga kapatid. Importante na maunawaan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ating simulan. Sa John chapter 1 ay meron tayong nakikita, bagamat hanggang verse 5 lang, may 3 puntos akong inihanda. Una, Jesus is God and the Word. Sino ba si Jesus sa John chapter 1 verse 1 to 5? Jesus is God. Si Jesus ay Diyos at the Word, the Logos. Sa verse 1 and 2. Pangalawa, Jesus is the Creator. He is not a creation, but the Creator of the universe. Sa verse 3. And finally, Jesus is life and light, who He claimed to be. I am the truth, the way, the truth, and the life. He said also, I am the light of the world, and he who work in me will never walk in darkness. So let's begin our sermon. Jesus is God and the Logos, the Word. Sabi sa verse 1 and 2, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. So,
ito ay napakagandang tingnan natin in comparison to Genesis chapter 1. Yung ginamit dito ni John ay parang bumabalik siya doon sa paggamit naman ni Moises ng pagkasulat niya ng pagkakalikha. Sapagkat in Genesis chapter 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. So dito naman, God, the Logos, the Word, in the beginning was already there. He was with God already in the beginning, and He Himself was God. Now, the focus of the beginning here is different from what we read in Genesis 1, because in the beginning of the Genesis 1, it refers to the beginning of the creation. But here, in the beginning, it refers to the eternity past. Pag sinabing eternity past, yung kawalang hanggang pasimula. Because God is eternal. Walang pasimula, walang katapusan, walang hanggan. So dito, sinabi ni John, sa simula ay ang salita, meaning, the Lord Jesus Christ, the Logos was with God in eternity past. He is in existence in eternity past with God. And this eternity past, itong nakaraang walang hanggang pasimula, no? This is not vague of any activity. Parang tumingin ka sa kadiliman. Ano ba meron sa kadiliman? Wala, dilim lang. Parang ganon. Pero itong eternity past, ayon sa mga theologian, hindi ito vague or walang nangyayari, walang activity, walang kawalan, parang ganon. Kawalan. Meaningless, parang ganon. Sapagkat, bakit panasabing ito ay di vague of any activity? Because God is already there. Nandun na ang Diyos. There in eternity past exists life. There in eternity past exists communion. There in eternity past exists fellowship within the triune God. Ibig sabihin, meron nang nangyayari noong paman bago pa nilikha ng Diyos ang daigdig na activity. Meron ng buhay. Tama? Kaninong buhay ang meron? Ang Diyos. Because God, our God, is not a dead God. Our God is a living God. Tama? So meron ng buhay. Kaya ang eternity past, kahit yung eternity future na ating maranasan tayo na kay Kristo, ito ay napaka-unique sapagkat meron ditong communion that has no beginning and no ending. The sweet communion between the three persons of the triune God. And John says the Word was with God. There is that relationship that exists between the triune God. God the Son was with God the Father. And if you read Genesis 1, the Holy Spirit was already there also and active also in creation. So meron ng buhay, meron ng communion, meron ng kaugnayan na nagaganap bago pa lamang magkaroon ng sanlibutang nilikha. At ito ay sa pagitan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. So Jesus here is called by John the Word. At gumagamit si John ng tinatawag na salitang Griegong Logos. Sabi niya, itong word na ito, referring to our Lord Jesus, exists even before creation. Nandun na siya bago pa lamang malikha ang lahat ng bagay. Ang salitang the word Logos, ang kahulugan talaga niyan sa Griego ay
speech, reason, logic. Ang mga Griego na gumagamit ng salitang logos, ang kanilang paniniwala na itong logos o reason na ito ang nagbigay ng kaayusan, ng order sa buong sanlibutan. Ganun lamang ang idea ng mga Griego pag ginamit nila yung salitang the word or logos. Isang power na nagbigay ng kaayusan sa buong sanlibutan. Yon ang kanilang pananaw. Pero alam naman natin na higit pa si Jesus sa konsepto ng logos ng mga Griego. Higit pa ang ating Panginoon sa konsepto ng impersonal na logos ng mga Griego. Because itong logos natin, the Word, ang ating Panginoon, hindi lamang siya isang puwersa, kapangyarihan, hindi lamang siya idea na sinasabi ng mga Griego, kundi sa pasimula pa lamang ang logos, ang ating Panginoong Jesucristo ay bugtong na anak ng Diyos Ama. Kaya pwede nating sabihin ng ating logos, the Lord Jesus Christ, is not the created logos of the Greek, but the uncreated logos. Pag sinabing uncreated, hindi nilikha. Tama? So siya ay begotten, not made. Yan ang tinatayuan noong panahon ng controversy regarding the deity of Christ during the Arian controversy. Sabi ni John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Now, sino ang subject dito? The subject is the Word, right? At itong word na subject na ito, pagdating doon sa bandang huli ng verse 2, the subject of this verse, two verses, is no other than the Word. Tama? Ang sabi ni John, and the Word was God. Pagdating sa verse 14, the Word became flesh and dwelt among us. We have seen His glory. Meaning, ito na, ang Word na ito, na ay nagkatawang tao at nanirahan sa piling natin. That refers to our Lord Jesus Christ. Ang Diyos Anak ay nagkatawang tao. So, importante itong ating pinatalakay at ipinapahayag sa salita ng Diyos. Kung kaya hindi siya isang kaisipan lamang o salita lamang, tulad ng pinaniniwalaan ng ibang mga relihiyon, mga Jehovah's Witness, naniniwala lamang sila sa Logos bilang reason. Ayaw nilang tanggapin si Jesus bilang Diyos. Jehovah's Witnesses. Sino sa inyo may kamag-anak na Jehovah's Witnesses? Ayaw nilang tanggapin na si Jesus ay Diyos, kundi isa lamang reason para sa mga Jehovah's Witnesses. Pero para sa atin, the second person of the Holy Trinity, the Son of God, God the Son, kasama na siya ng Diyos Ama, God the Father, bago pa lang mag-umpisa ang oras, araw, buwan, mga taon. At bago pa lamang malalang ang sang sinukob. Kaya lagi nating pinapahayag, hindi siya nilikha, He was begotten. Ano ba, pastor, yung begotten? Pag tinignan niyo yung begotten, King James use sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten. Pero pag tinignan niyo yung ESV, for God so loved the world that He gave His only. So what's the difference? Well, yung begotten sa Griego, monogenes. Parang monogenes. Ang ibig sabihin yan, one of a kind. Na ibang uri, natatangi. Yun po yung salitang begotten. Kung natatangi siya, hindi siya katulad ng isang ordinaryong tao lamang. No? Natatangi. One of a kind. He is unique.
begotten Son. That's why He is begotten by God Himself. He is not made. Hindi siya nilikha. When you ask the Iglesia ni Cristo, founded by the late Felix Manalo in 1916, if I'm not mistaken, they will reject this proof that the Lord Jesus Christ Himself is God. For them, Jesus is a creation. But you observe them, how devoted they are. How many times in a week they come to worship in their church. But here we are in the truth, and yet we neglect most of the time. Because for other reason, I don't know, but we should be blessed to understand this truth na si Jesus ay hindi lamang tao. I agree, kundi siya ay Diyos din. He is 100% God and 100% man. Yun po yung ating maunawaan. Importante yan. So because Jesus is the Word, we could also say the Word is our tool, instrument to communicate. Tama? When we are able to speak like what I'm doing right now, I am communicating to you. Tama? Ako'y nakikipag-usap sa inyo, nagpaparating sa inyo ng kung anong meron ako na aking inihanda sa umagang ito. So we could say that Jesus Christ is the expression of God. The expression of God's love, God's grace and mercy towards us sinners, the expression of God's righteousness and justice. Everything about God is found in Jesus Christ. Tama ba? Para hindi kayo sumasanayon. If you want to know God, you need to know the Lord Jesus Christ. So, Jesus is our theology and our theologian. He is the essence of the Christian faith. When we say theology, it comes from the word, number one, God, Theo. It means God, Theo. And then, from the word, Logos. It means the Word. Tama? Now, theology, ito na, chapter 1, verse 1. In the beginning was Theos, and the Logos was with Theos, and the Logos was Theos. God, theology. Importante ang theology. Pastor, ikaw na lang theology, nag-aral ka ng theology, ako hindi. Pero you and I must be a theologian, whether you like it or not. But I will say, you need to become a theologian. You should think as a theologian because you are dealing with God and the Lord Jesus Christ. So it is very important. Theology is very important for us, the people of God, His chosen people, the church. Theology is about what we believe. Ano yung ating pinaniniwalaan? Bakit tayo naniniwala? Very important yan sa atin. Alam nyo ba ang ating statement of faith? We should go back to that statement of faith. Alam nyo ba ang ating posisyon tungkol sa Bible? May error ba ang Bible o wala? That is theology, mga kapatid. Alamin natin, importante. Alam natin dapat kung ano yung ating tinatayo ang katotohanan. Because there are people who believe in something that is not verifiable. Maraming tao ang ganyan. Naniniwala kahit sa guni-guni. Maraming tao ang napapaniwala kahit walang basehan ng pinaniniwalaan. Tama ba?
Maraming tao ang naniniwala sa pamahiin kaysa sa revealed truth from God's Word. Maraming tao ang ganyan, pero naniniwala sila. There are so many people who believe in luck, swerte, or fortune. But they do not understand why they believe. Di ba? Ba't sila naniniwala sa swerte? Hindi nila maintindihan. Naniniwala sila. Bibili sila ng pusang gumaganon. Bakit sila naniniwala? Verifiable ba yan? Bakit sila naniniwala sa mga ganyan? Mga minamahal ko sa Panginoon, how do we call that kind of belief or faith among this kind of people? Oh, Pastor, I call this blind faith. Blind faith. Bulag na pananampalataya, in short, kahibangan. Kahibangan. Pero maraming tao naniniwala dyan. Sa horoscope, sa inyo horoscope, maraming tao naniniwala dyan. Tingnan ko nga kung maganda, kung papalarin ako ngayong araw. Pupuntahan yung kanyang birth month. Ay, ako pala yan, no? Cancer. Ay, pag binasa mo yun, tsak magkaka-cancer ka talaga. Anyway. So, alam niyo po, gusto namin, mga elder, na ibalik ang church sa biblical foundation as a church. That's true. Pero, we are being caught between how do we do that? But I was advised by many pastors that you just preach the truth and that's it. Preach the truth and that's it. That settles everything in the church. And for those who do not want to listen to what you in the church teaches, let them go. Probably they do not belong to the flock. Anyway, bakit ko ba binibigyang pansin ito? Because among many churches today, seldom mapag-aralan ng theology. Ano ang pinapalit ng mga churches today? They have replaced deep theological inquiry, deep theological learnings with aesthetics. Ano ba aesthetics? Artistry, love for beauty. Yan ang ibig sabihin nun. They have replaced theology with music, with singing, with dancing, drama. Name everything and add everything only to replace that what is the most important thing, the study of God, the knowledge of God, the knowledge of our Lord Jesus Christ. Many churches today are more concerned with beauty, with what pleases their eyes and their feelings. Their ears are more concerned with what is the trend of today's churches. They are more concerned about how they can behave well, how can they improve themselves. They are more concerned about the here and the now. At marami mga tao sa loob ng mga local churches na yan. Maraming mga tao ngayon sa mga churches. Napakarami mga churches na napupuno ng tao. Sabi nga ng isang theologian, churches today are larger in scale but very shallow in depthness. Malawak, malago pagdating sa dami, pero very shallow, superficial ang knowledge about God. I hope this won't happen to our church. If the Lord wills that we be multiplied in number, we need to be grounded solidly in biblical theology. Karamihan sa mga nasa church sa ngayon, ayaw mag-aral ng theology. Ayaw ng Bible study, ayaw mag-aral ng Bible, ayaw ng marami na maabala sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pagbabasa, sa pakikinig, o sa pagdalaw sa mga Bible seminars, na ito yung kanilang nakasanayan na.
Pagka concert, mabilis, kahit magbayad. Pag nandyan yung mga Hillsong, mga Elevation, pwedeng magbayad. Pero pag a-attend ng seminar on the Bible, hirap na hirap. Yan nakakalungkot. Para sa mga kanila, karamihan sa kanila sinasabi, only the pastors should study theology, only the elders, the leaders. Eh nakakalungkot, minsan kahit yung elder hindi nag-aaral ng theology, pinababayaan din. It should not happen. Pero ano bang dapat natin maging posisyon? Every Christian is a theologian. Tingnan niyo sabi ni Peter. Tinuro niya ito 1 Peter chapter 3:15. Tingnan natin ang Bible. Sabi ni Pedro diyan, but in your heart, sa inyong mga puso, honor Christ the Lord. Parangalan ninyo ang ating Panginoong Jesus bilang banal. Sabi pa doon, always, 1 Peter 3:15, always being prepared to make a defense to anyone who asks for a reason. That is Logos. Kung meron magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa, you must be willing and ready to explain to them. That's why you need to know what you believe and why you believe. Importante yan. So, I could say that Christian theology finds its essence, its origin and foundation in our Lord Jesus Christ. What separates us from the Iglesia ni Cristo? What separates us from the Mormons? What separates us from the Pentecostals? From the Seventh-day Adventists? Even from the Muslim? Ano ba yung nagpapahiwalay sa atin? Wala sa kanila. It's theology. Tama? It's theology. Because there is good theology and bad theology, sound theology and unsound theology or wrong theology. So that's why importante ang pag-aaral tungkol sa Diyos kay Jesus Christ. Because there are people who interpret the Bible wrongly to even accommodate their own theology and views about God. Even this, I mentioned this group of religious people other than evangelicals, sila man meron silang set ng theology nila. Pero iba at nadidistort ang salita ng Diyos para i-cater lamang yung kanilang gusto. So, okay ba kayo na mag-aral tayo ng theology kung hindi man ngayon kasi halos abala tayo ngayong Pasko. Hopefully by next year makapag-set tayo kahit Sunday afternoon mag-aral tayo. Wala nang katapusang pag-aaral. Are you ready for that? You have to. If you are in Christ, you have no option but to study, to know about Him. There's no other subject more important than Him. Sino sa inyo naniniwalang pumunta sa langit? Okay, mayan. Bakit? Ano ba meron sa langit? Di ba ang Diyos? So dito pa lang, i-practice natin siyang kilalanin pa. Kasi tayo ikakasal ng Panginoon sa Kanya ng ganang sarili bilang iglesia. No? Now, second point, Jesus is the creator of the universe. So dahil siya Diyos, no? Siya ay manlilikha din ng buong sanlibutan. Yan point 2. If Jesus is God, He must be the creator, not a creation. Our text says that Jesus is the creator. In what sense? He was with God already in eternity past because He was God. Pagdating sa verse 3, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya at kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. So don't be confused because we believe in the doctrine of the Holy Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit involved sila sa paglikha at kaligtasan natin. Hindi sila naghihiwa-hiwalay ng trabaho. So the Lord Jesus Christ ay may malaking role sa creation bilang Diyos. Nakikita natin dito sa verse 3 ang katotohanan yan. Binigyan din ito ni John
yung pagiging manlilikha ni Jesus. Kaya sinabi niya, kung wala siya, kung wala si Jesus, walang nagawa na anumang bagay na nalikha. Parang ganito, kung wala ako, hindi matutuloy. Parang ganun. Di ba? Kung wala yung lalaki ikakasal, kahit pa nandyan na yung mga bisita at panauwi, nandyan na ang pastor na magkakasal, kumpleto na mga catering, etc., etc. Kung wala yung lalaki ikakasal, matutuloy ba kasal? Ganon ang paglalarawan dito ng ating Panginoon, tigit pa. Sapagat kung wala si Jesus, walang bagay na malilikha. Sapagat ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamagitan niya. Yun ang sinasabi ni John. At ini-echo rin ito ni Paul doon sa Colossus 1:15, sabi niya doon, hanggang 17, He, si Jesus yan, is the image of the invisible God. Ito, marami nagko-contest dito Image, imahin lang pala. Pag sinabing imahin, parang picture, parang hindi tunay na Diyos. Imahin lang. Tanungin mo yung ibang mga sekta. Ganyan ang pananaw nila. Lalo na, sinabi pa dito, hindi lamang sa image of the invisible God, He is the firstborn. Sino sa inyong panganay? Ako, panganay ako. Tayo ay ipinanganak, tama? Ibig sabihin, pag ipinanganak tayo, nilikha tayo. Yun ang kanilang argumento. Pero hindi nila naunawa ng firstborn dito kahit sa mindset, sa idea, sa notion ng mga Hudyo, ang firstborn ay kumakatawan hindi doon sa pagiging panganay na ipinanganak, kundi sa kapangyarihan o sa posisyon, sa inheritance. It's about the position, not the physical birth. Kaya hindi si Jesus panganay sa lahat ng nilalang, at kung magkaganon ang sasabihin nila, ay di nilalang din siya. Siya nga yung panganay sa lahat ng nilalang di nilalang siya, hindi siya lumalang. Ganun ang mga argumento nila. Hindi nila naunawaan na bilang panganay sa lahat ng nilalang, He owns everything that was created. Di ba ang panganay, pagka namatay yung magulang noong sa mga Hudyo, ewan ko kayo ngayon, hati-hati lahat. Pag may mamanayin. Pero sa kanila, ibinibigay ang full responsibility at ang lahat sa panganay. Ganon ang ibig sabihin yan, mga kabatid. Kaya sabi pa ni Pablo dyan, for by Him, sa pamagitan niya, all things were created. Lahat ay nalikha sa pamagitan ni Jesus. Saan? In heaven and on earth, visible and even invisible, yung mga bagay na hindi nakikita, whether thrones, mga kaharian, dominions, pamahala, rulers, or authorities, all things were created through Him. So siya yung the activity of God's creation isinagawa, isinakatuparan ni Jesus. At hindi lamang siya yung nagsakatuparan nito. Ano bang purpose? Bakit tayo nilikha ng Diyos? For Himself. For His own glory. Nilikha ka ng Diyos para sa Kanyang sarili. You do not exist for yourself. And He is before all things. Ayun na, pre-existent. Eternity past. And in Him all things hold together. So hindi lamang siya lumikha, kundi siya ang namamahal at nangasiwa ng kaayusan ng order ng sandaigdigang ito. Ang ulan ay mananatiling ulan dahil pinapangasawaan niya ng Panginoong Hesukristo. Ang araw ay mananatiling sikat ng araw dahil pinanatili ng Panginoong Hesukristo. Ang oxygen na ating hinihinga ay hindi magiging carbon dioxide dahil pinananatili yan ng ating Panginoong Hesukristo. Imagine kung carbon dioxide yung hangin na mangyayari dahil nawala na ng kontrol ang Diyos. Papayag ba kayo ng ganun? Diba? Hindi, lumalabas nga kayo pagka may carbon dioxide Diba? Hindi ko pa mapayag na natutuwa kayo pagka sarap huminga dito. Pero pag mabaho, hindi mo na kailangan paalisin. Gusto na lang alis. Diba? So it's very important to understand that Jesus is the Creator. And here, sumasamba tayo kay Jesus na lumikha ng buong sanlibutan. Think about this.
whom we worship here. Sino ba? Siya na lumikha ng sanlibutan at namamahala ng sandaigdigan, nagpapanatili ng kaayusan ng buong sandaigdigan. Yun, siya ang ating sinasamba rito. Kung kaya, it is my prayer and desire, huwag tayong liliban sa pagsamba sa Diyos na lumikha ng sanlibutan ito. Dahil we are worshiping the true God here in this church, the maker of heaven and earth. And if we want to be Bible-centered Christians this Christmas, let us resolve to ourselves that we worship Christ and Him alone crucified. Let us be determined to worship the Lord Jesus Christ all throughout our existence in this world. Even this Christmas celebration, with or without food, worship Christ. With or without gifts, worship Christ. With or without good health, worship Christ. With or without Christmas parties, worship Christ. Let us continually offer Christ the fruit of our lips, giving thanks. That's our main reason why we come here. So let's do it every day. Worship is a matter of the heart. And it begins not just on Sunday morning, but early Monday morning. Which means that the culmination of our day-to-day worship is the Lord's Day. Pag sinabing culmination, yung pinaka-height ng ating worship sa ating Panginoon, nagaganap tuwing araw ng linggo. Pero araw-araw, sumasamba na tayo sa ating Panginoon. No? So it was Jesus, the Logos, who spoke things into existence. Tingnan natin sa Genesis 1. Let there be light. And so there was light. Diba? It was Jesus who spoke things to existence. It was Jesus who created all things out of nothing. Dati walang kahit ano, pero it was Jesus who created all things out of nothing. In creation, God manifested both His power, His mighty power, His omnipotence, and also His wisdom. He is a wise God who created all of these things. Not just through creation, God also in Christ manifested His wisdom and His power when He saved us. Kaya importante yung kasaysayan ng creation at importante ang kasaysayan ng redemption. Jesus is the Creator because He is God. He is one with the Father and with the Holy Spirit. And this Jesus is the one we worship here each Sunday. So don't be absent. Honor Him. Amen. Glorify Him. Amen. He is the reason why you are still alive today. Amen. Even without Christmas, even without money, good health, He is the reason why you come here. Sa ano nga ating napag-aralan na? Jesus is God and the Word. Second, Jesus is the Creator of the universe. And third, finally, Jesus is life and light. Ito na yung title. I will ask you, what is life? Ano nga ba ang kahulugan ng buhay? O ano ba ang buhay? Well, two things. Life could mean our physical existence or even spiritual existence. Many people will always fight for their life. Tama? Because for them,
life is sacred. Kaya, dahil ang Diyos ay nagbigay ng prevention para yung buhay ay hindi makitil, naglagay siya ng utos, do not kill, do not murder. Yan ay proteksyon ng Diyos dahil para sa Diyos ay sagrado ang buhay. In the Old Testament, God also prohibits the eating of dinuguan. Gusto ko pa naman yan. Anyway, prohibits the eating of blood. Why? Because the blood is the source of life. So, God is reminding the people of Israel about this sanctity, sacredness of life, because life is important for God. Life is the physical existence. But more than that, life is also an spiritual existence, because the word life in Hebrew, there are many. There is a hay, tungkol sa buhay, pag-exist. There is another word in Hebrew na kahulugan ay soul. In Hebrew, it is nephesh. Nephesh. At yung soul, according to Jews people, they are the soul is the summation, kabuuan of the entire person. It was not just the physical existence, but all aspect of human existence, including feelings, emotion, will, desire, feeling. Ang tawag dyan ay nephesh. So yun ang life para sa mga Hudyo, not just physical existence. In Greek, there are at least 3 major Greek words for life. Number 1 is bios, or bio. We get the word biology, okay? The second one is psyche, where we get the word psychology, okay? Now, yung psyche dito, ito yung katumbas nito ang nephesh na word na soul sa Hebrew. The other word for life in the Greek is zoe, and that refers to the outstanding or the highest form of life that God is giving to us who are in the Lord Jesus Christ. So when we talk about life in general, it is both a physical existence and spiritual existence. Okay? Yan ang ibig sabihin. Now, the second question that I would like to raise, we answered what is life, physical and spiritual existence. Now, the beginning of life, I will ask you, when did life begin? Well, some will say when we were born. My life begins when I was born. Some others says life begins in Genesis 1, the story of the creation of the universe. But here we could find that John begins life in Christ. Life begins with Christ because John says, in Him was life. Sa Kanya ang buhay. Nasa sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Kanina nabanggit ko that there is already an ongoing activity, life, communion, fellowship with the triune God in eternity past. So, if there kung ganon, life is already in existence before creation, because Christ is life. Life is present in Christ, the Son of the living God, even before the creation of the world, even before you are born. I am born. That life that is eternal exists with God. There was no other life prior to creation but the life of the eternal God. Wala namang ibang buhay bago pa magkaroon ng buhay na nilikha, kundi ang buhay ng Diyos. Kung ganoon, mahalaga pala ang Diyos sa ating buhay. Mahalaga ang Diyos sa ating buhay.
Sapagat sa Kanya galing ang buhay na meron tayo at siya mismo yung ating buhay. Kaya tayo humihinga dahil sa Kanya. Pero para sa marami, kung tatanungin natin sila, para sa iyo, alin ang mas mahalaga? Diyos o ang iyong buhay? Ang Diyos o ang iyong buhay? Yung buhay na meron ka ngayon o ang Diyos? Sige, siguro sasabihin nila ang Diyos siyempre, pero wala naman, hindi naman sumasamba. Ang Diyos siyempre, pero hindi naman sumusunod sa nais ng Panginoon. Maraming mga tao ipokrito pagdating sa usapin ng Diyos. Kasi, bakit ko na banggit ito? May mga tao na may mga malulubhang karamdaman, no? Usong-uso ngayon ang maraming karamdamang malulubha. May mga iba na nag-aas ng prayer. Pinagpipray ko talaga na mahabag ang Diyos at pagalingin sila. Yung mga taong may mga malulubhang karamdaman, pipiliin nila ay buhay. Tama. Gusto pa nilang madagdagan yung buhay. Sila ay magbabayad ng malaki, magpapa-opera, kahit maubos yung pera, gumaling lang. Tama. Ganon nila tinitingnan ng buhay. Ayaw nilang mamatay. Gusto nila madagdagan pa yung kanilang buhay ng ilang pang mga taon. Maganda naman yung hangarin na yan. Okay naman. Sino bang gusto agad ay mamatay? Lalo kung bata pa. Di ba? Wala naman. Bagamat may mga nagsusuicide, Ganun pa man, mga kapatid. Ito, ang tanong na pwede natin siguro ibigay. Para sa mga tao nagkasakit, talaga ba para sa kanila mahalaga ang buhay? Bakit ko doon na itanong? Meron po ba kayong kilala na dating may malubhang sakit? Pinag-pray, pinagamot, gumastos ng malaki, gumaling naman. Gumaling. Pero pagkatapos gumaling, dahil mahalaga sa kanya yung buhay, bumalik din do sa kanyang dating kinahumalingan, yung kanyang hilig, yung kanyang layo sa katawan. Pagkatapos gumaling, balik din agad sa bisyo, balik din agad sa kalayawan. Anong pinapakita dito? Gusto nila yung buhay nila, they choose life between God. Ayaw nila sa Diyos, mas gusto nila yung buhay nila. Mahalaga sa kanila kung paano nila ginugugol ang buhay sa daigdig na ito, kaya gusto nilang gumaling. Mas mahalaga sa kanila na mamuhay ng masaya, may pera, may pagkain, may magandang buhay, may magandang sasakyan, malaking bahay, nakakapamasyal kung sa lugar na gusto nilang abutin, puntahan, nakakapunta sila sa sinihan, nag-attend ng concert, mga sports event, kahit magbayad ng malaki, no? Diyan nila ginugugol yung buhay, masaya sila dyan, kaya mahalaga sa kanilang buhay. At pag mayroon silang matinding pangangailangan, halimbawa may matindi silang problema, may matindi silang karamdaman, may matindi silang pagdurusa, maalala muli nila ang Diyos. Lalapit na muli sila sa Diyos. So anong nangyayari sa kanila? Alin ang mas mahalaga sa kanila? Ang kanilang buhay o ang Diyos? Siyempre, ang kanilang buhay. May mga taong ganito. No? Kasi naisip nila, pag sila yung nagkasakit, mahinto na yung lahat ng sarap at naisin na gusto nila. Hihinto ang lahat ng activity na kanilang pinasisiyahang gawin. Kapag sila'y namatay, di lalong hinto. Ng panahon may sakit na, hindi ka na makakilos How much more? Pag ikaw ay namatay na, lumisa na sa daigdig na ito. Pero seldom, pag tinanong mo sila, ayaw nilang mamatay. Ayaw nilang iwanan ng daigdig na ito. Sapagkat mas focus sila
sa present life na meron sila. What they have and how they live, that is what is important or more important thing for them. What is important for them is not how they will die, because they don't want to talk about dying. They don't want to talk about it because they know that death will break, will kill every satisfying and craving of their sinful nature. They don't want to die because of the sinful pleasure. These are the people described in the Bible as physically alive and yet dead spiritually due to sin. Because why are they alive physically? Biologically they are alive. Many people are like that even today. But spiritually they are dead. Aminin man nila o hindi. Why are they dead spiritually? Because there was no presence of the life of God in them. Wala yung presensya ng buhay na galing sa Diyos sa kanila. I'm talking about the new heart. I'm talking about the new birth. The born again experience. Wala pa sa kanila yan. At tama yung sinasabi ni Paul sa Ephesians 2. Sabi niya sa mga taga-Epeso, dati ganito kayo. Sinasabi niya sa verse 1, and you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world. Yung mga patay sa spiritual ay sumusunod din sa takbo at layo ng daigdig na to. Sabi dyan ni Paul, following the prince of the power of the air, di lamang sa espiritu ng daigdig na ito na laban sa Diyos, alipin din sila ng dyablo. Among we all once live in the passions of our flesh. Yan ang uri ng buhay na walang buhay spiritual. Ang kinahuhumalingan ay passions of the flesh, the desires of the body and the mind contrary to God. Yan. Kaya patay ang spirito. Buhay ang pisikal, kumakain, nagtatrabaho, nakakamasyal, tumatawa, nagpaparty. Pero patay ang espiritu. At ang pinakamasaklap, ang sabi ng Bible para sa kanila, sila ay merong parusang naghihintay. Ito ay dapat pinapaunawa natin sa mga tao. Kaya kung ikaw ay nasa ganitong kalagayan, no, na walang presence of spiritual life sa iyong buhay, you are not yet in Christ. It's ngayon kasi, ngayon sa daigdig, ang nangingibabaw ngayon, what you possess. Para ikaw ay tingalain sa daigdig na to, kilalanin ng mga tao, dapat marami kang possession. Maganda buhay mo, makakilala ka sa daigdig na ito. Pero para sa ating mga na kay Kristo, pinaka-importante sa atin, mga kapatid, it's not what we possess, but who possesses us. Amen. Sino ang nagmamay-ari sa atin? Yan ang importante sa atin na mga na kay Kristo. Hindi kung ano ang meron tayo na nasa daigdig na to. Do you agree? Ay lahat naman ng mga bagay na yan, pag tayo'y nawala na sa daigdig nito, iiwanan na rin natin. Amen. So, gusto ko
embrace niyo ang Panginoong Hesus sa inyong mga buhay. Ito pang warning ng Bible sa Hebrews chapter 10, especially verse 31. It's about the warning for those who have already known the truth and decided to stay away or to reject the Messiah. Ang sabi dito sa verse 31 ng Hebrews 10, it is a fearful thing to fall into the hands of God. Yan. Mga kapatid, pakatingnan natin yon. It is a fearful thing, nakakakilabot, na mahulog sa kamay ng buhay na Diyos. Why? Because of the divine judgment. Merong divine judgment sa sinumang tumatanggi sa Diyos at mas iniibig ang sariling buhay. Ano yung divine judgment? Day and night, they will be tormented together with the false prophet and false teachers. They will be tormented in hell day and night without end. At dabi, nakakakilabot yun. Kung masaya sila dito sa daigdig na ito na walang Diyos, pagdating sa kabilang buhay, they will be tormented. Oh, they will be tortured. Parurusahan. There will be in intense pain, incomparable pain na nararamdaman kung merong glorified body fitted for heaven. There is also a body fitted for or subject to judgment. That's why it's important for us to see what Jesus has brought to us. It's not death. What Jesus has brought to us, it's life. Life. Mga kapatid, there's life in Jesus Christ. And that life begins when you and I surrender to Him. Have faith in Him. So, we need to understand this. Maraming tao ng ganyan ang kalagayan. There's no presence of the life that comes from Jesus in them. Because Jesus is our life. He is also our judge. The judge of the world na maghahatol sa bawat isang tao, whether sila ay may presensya ng buhay ni Jesus or wala si Jesus sa buhay nila habang nasa daigdig nito. Verse 5, ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Bago nilikha ng Diyos ang daigdig, walang anumang bagay na naroon kundi pawang kadiliman. Yan po yung makikita natin sa Genesis 1. There was darkness. Okay. Kadiliman. Wala pa yung liwanag. Meron ng kadiliman nun. Nasabihin ng Diyos magkaroon ng liwanag, nagkaroon at nalantad ang physical na kadiliman. No? Pag tinignan nyo, bakit ba kailangan ng liwanag? Para mahayag yung mga lilikhain ng Diyos, magbibigay luwalhati sa Kanya. No? Diba? Paano ba natin ipinapakita ang meron tayo ng mga ganda sa dilim ba? Diba, meron akong bagong Rolex, halika, papakita ko sa'yo. Halika. Punta tayo sa madilim na kwarto. Pagpunta mo roon, wala na, na-snatch na yan. Diba? Nilalantad natin yan sa liwanag because magandang pagmasdan.
Yung mga kadiliman, yan ay kumakatawan sa mundo na bagsak sa kasalanan, na alipin ng kadiliman. Ngayon, nung sabihin ng Diyos, let there be light, lumiwanag ang, wala pa yung mga lilikahin nagkaroon ng liwanag para makita ang kalwalhatian ng Diyos. At nagapi noon pa man ng liwanag na ito ang lahat ng kadiliman noon sa creation. Similarly, likewise, ang spiritual na buhay na galing kay Jesus, the spiritual life that comes from Jesus, ito yung dala rin ng liwanag sa lahat ng mga taong nasa kadiliman na nagsisampalataya sa Kanya. You are now in the light, brother and sister. You are not anymore in darkness. Why? Because of Jesus Christ who gives you life. Not eternal death, but eternal life. And even John the Baptist testify about Jesus that He is the light of the world. Dumarating siya sa sanlibutan para magbigay liwanag sa mga tao. Pero nakakalungkot, si Jesus mismo nagsasabi, the people love darkness rather than the light because their works were evil. John 3:19. Mas nang dumating ang liwanag, ang ating Panginoong Jesucristo na nagdala ng buhay, spiritual life, the people love darkness more than the light. John 3:19. Why? Because their works were evil. They don't want their works that are evil to be exposed before the light. They hate the light and they do not come to the light. Why? They don't want to be exposed. They are hiding from the light. Katulad ni Adan at Eva na nagtago sa Diyos. Dahil sa kanilang kasalanan, di sila makaharap sa Diyos. They don't want the light because they don't want God. The evil of human beings, sa ESV Study Bible, it says, the evil of human beings is reflected from their fleeing from the light. The judgment of God is His wrath is poured out to them who rejects the light, who chose darkness over light. Kaya importante yon na maunawa natin ang hatol ng Diyos. No? Ang kanyang kapuotan ay ginagawad niya kanino? Sa mga tumatanggi sa liwanag. Sino ang liwanag na tinanggihan? Si Jesus. Anong meron kay Jesus? Buhay. Mas inibig ng tao ang kadiliman kaysa sa liwanag. At ang sabi ni Jesus, sila ay hinatulan na. They are already condemned. Regardless of what kind of faith they have, religion they have. Ano mang religion meron sila? Because their religion cannot save them. Hinatulan na silang maparusahan. Ngayon pa lamang ay meron ng hatol ang sino mang taong tumanggi sa liwanag na dumating sa sangkatauhan. Ngayon pa man ay nasa kahatulan na sila. Ang puot ng Diyos ay nasa kanila even now. Ayaw nilang lumapit sa liwanag. Kaya meron na silang hatol. Kaya importante na maibahagi natin. Alam mo ba, saan ka man magtungo, hinahabol ka ng puot ng Diyos. Bakit? Wala ka pa kay Kristo eh. At yung final wrath of God, you will experience in the final judgment. Dapat ganun tayo magtuturo. Hindi na ito biro. Di ba? Importante yan. Importante.
Ngayon, itong mga tao na to na tumanggi sa liwanag sa ating Panginoong Jesucristo noon, simula pa sa Old Testament, marami nang tumanggi. Sa panahon ni Jesus sa New Testament, sa panahon ng mga apostol, marami nang tumanggi sa liwanag na ito na may dalang spiritual life. At maging magpahanggang ngayon, maraming taong tumatanggi dito sa liwanag na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Bagamat sila'y nagdiriwang ng Kapaskuhang ito, ngunit wala sila kay Kristo. Kahit pa meron silang maliliwanag na Christmas light na dekorasyon sa kanilang mga tahanan, at gano'n mang pailaw ang kanilang gawin at ihanda para sa Kapaskuhang ito, mananatiling wala pa rin ang liwanag ni Kristo sa kanila. And there are so many people outside na ganito ang kalagayan. They like Christmas but they hate the light. They like Christmas light, but they hide in darkness. So we ought to tell these people, come to the light, come to life. That is the gift of Christ. In conclusion, 3 important things about Christ. Una, Jesus is the Logos of God and God. He is begotten by God, not made, and He exists with God in eternity past. Siya yung Logos, salita at siya Diyos. Second, Jesus is the Creator of the universe. Including you and me, He created us. He is the power and wisdom of God. God created the entire universe through Jesus and for Jesus. Third, Jesus is the life and light of men, ang buhay at ilaw ng sangkatauhan. Jesus, in Him was life. Without Him, there is no life. He is the light that enlightens, the light that enlivens our dead souls, so that you and I may live. And because of those truths about Jesus, being God, being the Creator God, being the life-giving and the light of the world, because of those truths, the Lord Jesus Christ, He alone is worthy of our worship and our devotion. So what should be our response to the Lord Jesus Christ this Christmas? What should be? What do you think the proper way to respond to our Creator God, to the life-giving God? It's either we put ourselves to death to be alive, or put Jesus to death and be included among those who are condemned. What would you choose? Let us come to the Lord in prayer. Almighty God, our Father in heaven, we are thankful that you have sent your Son, Jesus Christ, the only begotten Son of God, the Creator of the universe, the only Savior of sinful mankind, who live among men who have never sinned, who have brought peace and reconciliation
between a sinful, unholy men to you, O Father. We are thankful, Lord God, because in this church we are hearing the truth about Him. He alone is worthy of our worship and devotion. He is the only reason why we come here Sunday after Sunday, for us to express our worship, for us to glorify Him. Him alone and no one else. We pray, Lord God, that we value your word. We value reading the Bible. We value listening to the preaching, right through preaching of the Word of God. We embrace reading the Bible, studying the Bible, meditating on it day and night. We ask that you help us. There are so many things that will hinder us in our spiritual walk with you. Our spiritual growth is at stake. So we ask that you help us overcome all these hindrances for us to see the Lord Jesus Christ, Him alone, for us to grow in Him, for us to tell the people outside what we believe, what is the hope that we have in our hearts, that even now, today, even though we die, we will live because of the life-giving power of our God who saved us through His Son. We ask, O Lord, that as we anticipate more truth this coming Sundays, we ask, O Lord, that you bring us closer to yourself, that we really see who you really are, and that in you we have hope. This we pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.